Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Karen S. Bautista ng Philippine Association of Agriculturists or PAA. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Filipino agriculturists, mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Mapagmahal na tagapagligtas, salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng matatag na pag-asa na maibabahagi namin sa iba hanggang sa araw na pauwiin mo na po kami o kayo po ay magbalik. Tinataas po namin muli sa inyong simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus natin nagkapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, binago na ni Jesus ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga. Kasama niyo po kami ngayong araw ng Sabado, 14 sa buwan ng Setyembre 2024. And of course, narito po kayo kasama namin sa Season 6, Episode 37 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And yun nga po, no, nandito po tayo sa bahagi ng ating program kung saan kumbaga nagpapasalamat po kami. But before that, sa mga kakatunin pa lang, pakitest po yung mga links na ito. Accessible po tayo via online streaming sa dzas.febc.ph. Gayun din po sa Facebook. Yan, let us know in the comment section. Kamusta po kayo ngayong umaga ng Sabado? And of course, sa mga nakikinig din po, binabati po namin kayo sa radyo, of course, sa 702 sa AM band. At syempre, hindi po mawawala yung ating mga pagbati. Yan ang aming mga kasama na madalas sa ating program. Marapat lamang na kayo ibigyan ng panahon at pagbati. Siyempre, we're happy to have you po over the program. Kasama po si Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang umaga po. Congratulations sa iginawad sa Department of Agriculture, kabilang po ang Maunlad na Pilipino ng Komisyon sa Wikang Filipino. Thank you so much po. At na-miss nyo rin po ba yung ating pa-music? Shoutout po kay Kuya Nat. Kuya Nat, thank you so much po sa include ng kumain ng gulay. Ayan, na-remind po yung ating mga listeners sa kahalagahan po nito sa ating katawan. And of course, sa bumabati ng happy birthday kay Marie, belated happy birthday si Ma'am Helen Arellano at Ma'am Dulce Alicante. Mula pa rin po kay Ma'am Dulce. Good morning po kay John Miss Ella at sa mga nakikinig. God bless po. Mula po kay Alva Lagan. Good morning po, Ma'am Sir. Magandang umaga sa magsasaka ng kape at nyog sa Palawan, especially Karamay Coffee Planters MPC watching from Rojas in Palawan. Good morning po sa inyo. Thank you so much po sa pagbibigay sa atin ng ating kape at nyog sa mga mamamayang Pilipino, especially po sa mga taga Palawan. Thank you so much po. Bumabati rin na magandang umaga si Sir Ronald Young, Ma'am Nora Cancela, Lilia Adim de la Cruz, Liwayway Atienza. Blessed morning, blessed Saturday morning po, Ma'am Ella. Gayon din po kay Marifi Villania, Euforsina Bernardino, Juday Lily Vance, Herma Tenorio, Ma'am Butter Ocampo, Alicia de la Cruz,
and Lori Domingo. Special thank you po sa ating avid sharer na si Sir Epifanio Salvador. Thank you so much po, sir, sa inyong enthusiasm, kumbaga. At kabilang nga po sa ating tatalakayin ngayong umaga, ang ating usapin tungkol po sa Farmers Contact Center plus yung ating Farm Business Advisory Services. So, hatid po yan sa atin ng Information Services Division ng Agricultural Training Institute po sa ilalim pa rin ng Department of Agriculture sa ating segment na Agri On Air. Makasama po natin ang kanilang agriculturist na si Sir Emerson Deñado. So, maya-maya lamang po yan. And of course, bukod po dyan, nandyan din yung editorial ni Kajan Enriquez. Ganyan din po ang ating Regions on the Go. Marami po tayong mga tatalakayin mula sa ating mga farmcasters po mismo. At ang ating Agri-History at Farmtastic Pinoy na segment hatid po sa atin ni Marie Vergara. Ang ating ulad komunidad, katuwang po natin dito ang DA Philippine Rural Development Project at yung ating Agri-Trivia segment po, no? Ang Batid Ba Ninyo? And of course, that's 1 hour po na hatid namin sa inyo. Hitik po sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And ngayon nga po sa kanyang bahagi tungkol sa proyektong kalsada at patubig sa Quezon at Laguna. Yun nga po, kaugnay po ito ng DAPRDP Scale Up. Pero bukod pa po ito dun sa atin ng DAPRDP na segment sa atin. So for this time around, pakinggan po natin si Kajan Enriquez. Kajan. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, 14 sa buwan ng Setyembre. At narito naman po ang mga balita natin na mga tulong na maibibigay po sa ating mga kababayan sa iba't ibang lalawigan. 2 bagong proyektong infrastruktura ang sisimulan sa Quezon at Laguna matapos aprobahan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Regional Project Advisory Board. Kalabason ang pagpopondo dito sa ilalim ng DAPRDP Scale Up. Ang mga nasabing proyekto ay isang farm-to-market road sa San Francisco, Quezon at isang Level 2 potable water system sa Mahayhay sa Laguna. Mahayhay, naalala ko tuloy si Ronald Costales. Ngayon, itong farm-to-market road na ito sa San Francisco ay kaugnay po sa pagpapakongkreto ng Santo Niño Huyon-Huyon Farm-to-Market Road. Ito ay tatakbo ng mga 10 kilometro. At ito ay may halagang mahigit na 249 million. Ang target nitong makakatulong sa mahigit na 7,600 katao sa mga barangay sa Santo Niño at Huyon-Huyon. Sa pamamagitan nito, nilalayan ng LGU na magbigay ng mabilis at maginhawang biyahe, mas murang bayad sa pagpapahakot, magbigay daan sa mga pangunahing pangangailangan, serbisyo at mga oportunidad at magdala ng kaunlaran sa mga komunidad. Samantala, ang rehabilitation naman ay improvement ng Level 2 potable water system sa Mahayhay ay nilalayong maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga benepisyaryo nito upang mapalakasin ang produksyon ng mga pagkain sa kanilang komunidad. May kakalaga ang proyekto ng mahigit na 90 million at sasawak sa 8 barangay. 8 barangay po yan. Sa pagpupondo sa proyekto, inaasahan ng LG na matitigil ng mga kaso ng diarrhea, gastritis at pigsa dulot ng maruming tubig sa komunidad. Umaasa rin ng LG na magkakaroon ng panahon ang mga residente sa kanilang mga kabuhayan ngayong hindi na sila aabutin ng ilang oras sa pag-iib ng tubig para sa kanilang mga pamilya. O tingnan niyo po yan. Potable, ang problema sa isang lugar ay pakikinabangan po ng ilang tao o ilang barangay, 8 barangay. Ang problema nila potable water, yung pang-inom. Pagka ang ininom natin tubig ay marumi, maraming sakit po ang nakukuha dyan. Kadalasan siraan tiyan. Mabuti nga wala pang cholera dati pagka ganyan
maingat ang pag-inom niyan. Ay itong tulong natin malaking bagay po na lalo na tubig, ay ngayon sila makakahilo sa dahil meron ng panggagalingan. Kumbaga meron ng makina dyan. Hindi na yung mag-iigib sila sa mga tawag ito, mga balon o kung saan man. Ito po, meron na kumbaga source na hindi nila makuha at hindi sila magtatagal. Malaking tulong po yan para sa ating mga kababayan. O ngayon po, pakinggan natin ang mga balita ng ating mga kapwa broadcasters para sa ating Regions on the Go. Inilunsad ng National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development o NCISRD ang Mag-asawang Tubig Watershed Convergence Area Development Plan 2024 to 2028 para sa 4 na barangay. Barangay Alcate, Villa Cerveza, Bagong Buhay at Loyal na nasasakupan ng nasabing ilog sa bayan ng Victoria Oriental, Mindoro, kamakailan. Sa mensahe ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na binasa ni DAOIC Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Nanette Rosales. Binanggit niya dito ang mga plano ng DA para sa mga magsasaka. Ilan sa mga ito ay pamamahagi ng mga kagamitang pansaka, pantanim, mga training o pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka at lokal na pamahalaan, pagsusuri ng pangangailangan ng mga magsasaka at paggabay sa marketing ng mga pangkabuhayan na ibabahagi ng kagawaran. Matapos ang pagbibigay ng mensahe ng iba't ibang ahensya, pinirmahan ng mga kinatawan ng Memorandum of Agreement at ang Manifesto of Support para sa Convergence Area for Development. Nagkaroon din ng ceremonial awarding ng initial na interbensyon mula sa DA para sa 4 na asosasyon. Namahagi rin ng Certificate of Land Ownership and DOR sa ilang magsasaka na may dalang kompletong dokumento. Mel Francisco nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Mimaropa. 10th Regional Organic Agriculture Congress ginanap kumakailan lang sa Iloilo City. Mahigit 100 magsasaka at organic practitioners sa rehiyon ang dumalo sa ginanap na 10th Regional Organic Congress ngayong taon na may temang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK, PGS, Pinalakas sa Bagong Pilipinas. Ang layunin ng pagpupulong ay para mapalakas ang mga organikong magsasaka sa buong rehiyon sa pamamagitan ng pagpalago ng produkto at maiangat ang kalakal at kita ng mga magsasaka. Mga Organic Farmers Association sa Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras, Antique at Negros Occidental ay binigyang pugay sa ginanap na awarding ceremony. Ang pagbibigay halaga sa mga PGS Participatory Guarantee System core members at accredited group. Naging prioridad ang PGS certification ng Organic Agriculture Program na nakatutok sa Quality Assurance System na kung saan pinapaunlad para sa mga organikong magsasaka. Ito ay para mabigyan ng kaukulang certification ang mga actual practitioners. Binigyan din sila ng sapat na tulong pinansyal, pagsasanay at pagbigay ng tamang edukasyon tungkol sa organic agriculture. Ang TVPA o Tubungan Vegetable Producers Association ay isa sa mga PGS core group na sertipikado ayon sa alituntunin na inilahad ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Ang mga organic certified members ay sina Antonio Tacan Jr. ng Tony's Farm, Salvador Talento Jr. ng Budolins Farm, Antonio Tadiaque of Piloc Farms, Richard Tamara ng Talento Integrated Farm. Sila ang mga organikong magsasaka na nagtatanim ng fruit crops, vegetable crops, root crops at live animals. Ang kanilang mga produkto ay pwede nang lagyan ng label na nagsasabi na sila ay sertipikadong Organic PGS Producers. Kasama dito ay ang Negros Island Organic Producers Association o NIOPA. Pinahalagahan din ang 10 youth scholars and farmer partners na nakatanggap ng monthly allowance na 5,000 pesos, meron pang hands-on training at mentorship. Sila ay sina Nieva Jane Nares, Edimio Lim, Jeffrey Canonaso, Rodney John De Los Santos, Larry John Galvan, John Rupert Pangunonong, Alfred Ilig, Jufal Belnas at Jason Lacton. Ang KSI o Kalibutan Society Incorporated ay nakatanggap din ng hauling vehicle na nagkakahalaga ng 1.5 million. Ang DAO Organic Farmers Practitioners and Traders Association, 400,000 pesos at farm tools.
Ganon din ang Kabatuan Organic Farmers Producers Association na binigyan ng mushroom production facility na nagkakahalaga ng 4.720 million pesos, kasama na dito ang multi-purpose cultivator, howling vehicle at electric motor water pump. Ang POPA o Pototan Organic Practitioners Association at NIOPA ay nakatanggap din ng mga interventions galing sa Organic Agriculture Program. Ang Regional Organic Agriculture Congress 2024 ay ginanap sa Goldberry Hotel, Iloilo nitong August 26 to 28, 2024. Para sa maunlad na Pilipino, John Candelario, DA Western Visayas. Sa ngalan ng Coconut and Banana Farmers Association o D4RCBFA ng La Paz, Leyte, ibinahagi ng kalihim nila na si Ginang Irene L. Caya ang ilan sa mga natutunan niya noong nagsagawa ang Special Area for Agricultural Development Program ng Agricultural Marketing Enterprise Training sa Barangay District 4, La Paz, Leyte. Ayon sa kanya, masaya sila ng mga kagrupo niya na napalawak ang kalaman nila sa mga bagong pamamaraan sa poultry business. Ang SAAD Provincial Project Management Support Office o PPMSO Leyte ang nanguna sa aktibidad na ito. Sa pamamagitan ng Marketing and Enterprise Division o MAED subunit ng SAAD Eastern Visayas, itinuro sa mga magsasaka ang 4 P's ng marketing: product, price, promotion at place upang makamit ang marketing advantage. Dagdag pa rito, ipinakilala ang financial planning na dapat smart, specific, measurable, achievable, relevant and time-bound sa asosasyon upang maitaguyod ang kanilang mga gastusin at maiwasan ang pagkalugi. Gayon din, binigyang diin ang mga paksa tungkol sa cycle ng negosyo sa sakahan at tamang pagtatala ng record upang maprotektahan ang kanilang operasyon. Dahil dito, ang pagsasanay ay nagbigay inspirasyon sa grupo upang maging mas maingat sa kanilang pagmonitor sa produksyon at marketing ng itlog sa pamamagitan ng regular na pagtatala ng kanilang kita, gastusin, wastong pag-iimbak at paghawak ng kanilang naaning itlog. Hinimok ang grupo na pataasin ang kanilang produktibidad sa pamamagitan ng pagbili ng karagdagang mga manok at maging supplier ng itlog sa kanilang bayan. Ako po si Arnold Nombre ng DA RFO8. Isinagawa ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMic ang third retesting at inspeksyon ng single pass rice mill para sa Tublihon Irrigators Association ng Sitio Tublihon, Barangay Parang, Bayan ng Cantilan, Surigao del Sur. Ang proyekto ay saklaw ng Fiscal Year 2024 Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF. Ang naturang single pass rice mill ay stationary type. Taglay nito ang input capacity na 500 hanggang 800 kilograms at minimum output capacity na 0.5 tons bawat oras. Ito rin ay madaling gamitin o user-friendly at nangangailangan lamang ng katamtamang working space. Yan ang pag-ulat mula sa Department of Agriculture, Caraga Region. Ito si Aurel Arais, ang inyong tagapag-ulat. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. At sa bahaging ito, tunghayan natin ang Agri-History with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Magkakasama tayong muli rito sa himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Nakapaloob sa Article 12, Section 2 ng 1987 Philippine Constitution na kabilang sa mga tungkulin ng Estado ang pangangalaga at pagpoprotekta sa mga likas yamang matatagpuan sa mga katubigang saklaw ng teritoryo ng Pilipinas. Responsibilidad din ito ang pagtitiyak na tunay na napakikinabangan ng mamamayang Pilipino ang mga yamang tubig na ito. Panlima sa buong mundo ang Pilipinas pagdating sa mga bansang may pinakamahabang baybayin o coastline. May haba itong 36,289 kilometers, lalo't bilang isang arkipelago, binubuo ng mahigit 7,000 isla ang ating bansa. Napalilibutan din ng Pilipinas ng malalawak na katubigan. Sa bahaging hilaga at kanluran, nariyan ang West Philippine Sea. Ang Philippine Sea at Pacific Ocean naman
na siyang pinakamalaking karagatan sa buong mundo ang nasa silangan ng arkipelago. Celebes naman ang pumapalibot sa katimugang Pilipinas. Bawat isa sa mga ito, kabilang ang iba pang katubigan sa loob ng bansa, pati na ang ating 2.26 million square kilometers na exclusive economic zone, ay may kani-kanilang itinatagong likas yaman na bumubuhay sa ating mga Pilipino at nakapag-aambag sa ekonomiya at pag-unlad ng ating bansa. Isa sa mga sektor na may malaking impluwensya pagdating sa ating mga yamang tubig ang sektor ng pangisdaan. Sa taong 2023, naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 11.3% na kontribusyon nito sa kabuuang gross value added ng Pilipinas. Umabot sa 4.3 million metric tons ang kabuuang produksyon sa sektor ng pangisdaan. Pangunahing fisheries producing region ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na may 1.4 million metric tons na produksyon para sa taong 2023. Sinundan naman ito ng Zamboanga Peninsula, Mimaropa, Central Luzon at Western Visayas regions. Top species naman pagdating sa production volume noong 2023 ang seaweeds na nasa 1.6 million metric tons at nakapagtala ng mahigit 5% pagtaas sa kabuuang produksyon. Kabilang din sa top 10 ang bangus, tilapia, tamban, gulyasan o skipjack tuna, galunggong, matambaka, tambakol, tulingan at pusit. Upang mas magampanan ng Estado ang pagprotekta sa ating mga yamang tubig, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation No. 316 noong September 14, 2017. Idineklara nito ang buwan ng Setyembre bilang Marine and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO. Nakalahad sa nasabing proklamasyon na layunin ng MANAMO na i-harmonize ang mga selebrasyong makapagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa maritime at archipelagic issues at policies, kabilang na ang International Coastal Cleanup Day, National Maritime Day, at Fish Conservation Week. Ang selebrasyong ito ay pinangungunahan ng National Coast Watch Council na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Agriculture o DA. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng opisyal na Maunlad na Pilipino Facebook page pati na ang Department of Agriculture Philippines sa Facebook, X at YouTube. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Imari Vergara para sa Agri-History. Natunghayan po natin ang bahagi ng Agri-History. Yan nga po. Nakatutok pa rin po tayo dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po sa program natin. In segment actually with the DAATI or sa ating mga kaagri, ang ating Agricultural Training Institute. At ito po ang Agri On Air dito po sa Maunlad na Pilipino. At kasama po natin para pag-usapan po ang tungkol sa ating Farmers Contact Center. Yan, mahalaga po yan para po sa mga clients natin in the agriculture sector. Ang atin pong agriculturist mula sa Information Services Division ng ATI, si Sir Emerson Denyado. Welcome po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Thank you po sa pagpapa-unlock and of course, shout out po kay Sir JV Masilang at lahat po na mabubuo ng ISD para po sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Karen S. Bautista ng Philippine Association of Agriculturists or PAA. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Filipino agriculturists
mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Mapagmahal na tagapagligtas, salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng matatag na pag-asa na maibabahagi namin sa iba hanggang sa araw na pauwiin mo na po kami o kayo po ay magbalik. Tinataas po namin muli sa inyong simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus natin tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, binago na ni Jesus ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arshaga. Kasama niyo po kami ngayong araw ng Sabado, 14 sa buwan ng Setyembre 2024. And of course, narito po kayo kasama namin sa Season 6, Episode 37 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And yun nga po, no, nandito po tayo sa bahagi ng ating program kung saan kumbaga nagpapasalamat po kami. But before that, sa mga kakatunin pa lang, pakitest po yung mga links na ito. Accessible po tayo via online streaming sa dzas.febc.ph. Gayun din po sa Facebook. Yan, let us know in the comment section. Kamusta po kayo ngayong umaga ng Sabado? And of course, sa mga nakikinig din po, binabati po namin kayo sa radyo, of course, sa 702 sa AM band. At syempre, hindi po mawawala yung ating mga pagbati. Yan ang aming mga kasama na madalas sa ating program. Marapat lamang na kayo ibigyan ng panahon at pagbati. Syempre, we're happy to have you po over the program. Kasama po si Ma'am Helen Arellano. Mapagpalang umaga po. Congratulations sa iginawad sa Department of Agriculture, kabilang po ang Maunlad na Pilipino ng Komisyon sa Wikang Filipino. Thank you so much po. At na-miss nyo rin po ba yung ating pa-music? Shoutout po kay Kuya Nat. Kuya Nat, thank you so much po sa include ng kumain ng gulay. Ayan, na-remind po yung ating mga listeners sa kahalagahan po nito sa ating katawan. And of course, sa bumabati ng happy birthday kay Marie, belated happy birthday si Ma'am Helen Arellano at Ma'am Dulce Alicante. Mula pa rin po kay Ma'am Dulce. Good morning po kay John Miss Ella at sa mga nakikinig. God bless po. Mula po kay Alva Lagan. Good morning po, Ma'am Sir. Magandang umaga sa magsasaka ng kape at nyog sa Palawan, especially Karamay Coffee Planters MPC watching from Rojas in Palawan. Good morning po sa inyo. Thank you so much po sa pagbibigay sa atin ng ating kape at nyog sa mga mamamayang Pilipino, especially po sa mga taga Palawan. Thank you so much po. Bumabati rin na magandang umaga si Sir Ronald Young, Ma'am Nora Cancela, Lilia Adim de la Cruz, Liwayway Atienza. Blessed morning, blessed Saturday morning po, Ma'am Ella. Gayon din po kay Marifi Villania, Euforsina Bernardino, Juday Lily Vance, Herma Tenorio, Ma'am Butter Ocampo, Alicia de la Cruz, and Lori Domingo. Special thank you po sa ating avid sharer na si Sir Epifanio Salvador. Thank you so much po, sir, sa inyong enthusiasm, kumbaga. At kabilang nga po sa ating tatalakayin ngayong umaga, ang ating usapin tungkol po sa Farmers Contact Center plus yung ating Farm Business Advisory Services.
So, hatid po yan sa atin ng Information Services Division ng Agricultural Training Institute po sa ilalim pa rin ng Department of Agriculture sa ating segment na Agri On Air. Makasama po natin ang kanilang agriculturist 2 na si Sir Emerson Deñado. So, maya-maya lamang po yan. And of course, bukod po dyan, nandyan din yung editorial ni Kajan Enriquez. Ganyan din po ang ating Regions on the Go. Marami po tayong mga tatalakayin mula sa ating mga farmcasters po mismo. At ang ating Agri-History at Farmtastic Pinoy na segment hatid po sa atin ni Marie Vergara. Ang ating ulad komunidad, katuwang po natin dito ang DA Philippine Rural Development Project at yung ating Agri-Trivia segment po, no? Ang Batid Ba Ninyo? And of course, that's 1 hour po na hatid namin sa inyo. Hitik po sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And ngayon nga po sa kanyang bahagi tungkol sa proyektong kalsada at patubig sa Quezon at Laguna. Yun nga po, kaugnay po ito ng DAPRDP Scale Up. Pero bukod pa po ito dun sa atin ng DAPRDP na segment sa atin. So for this time around, pakinggan po natin si Kajan Enriquez. Kajan. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, 14 sa buwan ng Setyembre. At narito naman po ang mga balita natin na mga tulong na maibibigay po sa ating mga kababayan sa iba't ibang lalawigan. 2 bagong proyektong infrastruktura ang sisimulan sa Quezon at Laguna matapos aprobahan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Regional Project Advisory Board. Kalabason ang pagpopondo dito sa ilalim ng DAPRDP Scale Up. Ang mga nasabing proyekto ay isang farm-to-market road sa San Francisco, Quezon at isang Level 2 potable water system sa Mahayhay sa Laguna. Mahayhay, naalala ko tuloy si Ronald Costales. Ngayon, itong farm-to-market road na ito sa San Francisco ay kaugnay po sa pagpapakongkreto ng Santo Niño Huyon-Huyon Farm-to-Market Road. Ito ay tatakbo ng mga 10 kilometro. At ito ay may halagang mahigit na 249 million. Ang target nitong makakatulong sa mahigit na 7,600 katao sa mga barangay sa Santo Niño at Huyon-Huyon. Sa pamamagitan nito, nilalayan ng LGU na magbigay ng mabilis at maginhawang biyahe, mas murang bayad sa pagpapahakot, magbigay daan sa mga pangunahing pangangailangan, serbisyo at mga oportunidad at magdala ng kaunlaran sa mga komunidad. Samantala, ang rehabilitation naman ay improvement ng Level 2 potable water system sa Mahayhay ay nilalayong maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga benepisyaryo nito upang mabalakasin ang produksyon ng mga pagkain sa kanilang komunidad. May kakalaga ang proyekto ng mahigit na 90 million at sasawak sa 8 barangay. 8 barangay po yan. Sa pagpupondo sa proyekto, inaasahan ng LG na matitigil ng mga kaso ng diarrhea, gastritis at pigsa dulot ng maruming tubig sa komunidad. Umaasa rin ng LG na magkakaroon ng panahon ang mga residente sa kanilang mga kabuhayan ngayong hindi na sila aabutin ng ilang oras sa pag-iib ng tubig para sa kanilang mga pamilya. O tignan niyo po yan. Potable, ang problema sa isang lugar ay pakikinabangan po ng ilang tao o ilang barangay, 8 barangay. Ang problema nila potable water, yung pang-inom. Pagka ang ininom natin tubig ay marumi, maraming sakit po ang nakukuha dyan. Kadalasan siraan tiyan. Mabuti nga wala pang cholera dati pagka ganyan maingat ang pag-inom niyan. Ay itong tulong natin malaking bagay po na lalo na tubig ay ngayon sila makakahilo sa dahil meron ng panggagalingan. Kumbaga meron ng makina dyan. Hindi na yung mag-iigib sila sa mga tao ito, mga balon o kung saan man. Ito po meron na kumbaga source na madali na makuha at hindi sila magtatagal.
Malaking tulong po yan para sa ating mga kababayan. O ngayon po, pakinggan natin ang mga balita ng ating mga kapwa broadcasters para sa ating Regions on the Go. Inilunsad ang National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development o NCISRD ang Mag-asawang Tubig Watershed Convergence Area Development Plan 2024 to 2028 para sa 4 na barangay. Barangay Alcate, Villa Cerveza, Bagong Buhay at Loyal na nasasakupan ng nasabing ilog sa bayan ng Victoria Oriental, Mindoro, kamakailan. Sa mensahe ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na binasa ni DAOIC Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Nanette Rosales. Binanggit niya dito ang mga plano ng DA para sa mga magsasaka. Ilan sa mga ito ay pamamahagi ng mga kagamitang pansaka, pantanim, mga training o pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka at lokal na pamahalaan, pagsusuri ng pangangailangan ng mga magsasaka at paggabay sa marketing ng mga pangkabuhayan na ibabahagi ng kagawaran. Matapos ang pagbibigay ng mensahe ng iba't ibang ahensya, pinirmahan ng mga kinatawan ng Memorandum of Agreement at ang Manifesto of Support para sa Convergence Area for Development. Nagkaroon din ng ceremonial awarding ng initial na interbensyon mula sa DA para sa 4 na asosasyon. Namahagi rin ng Certificate of Land Ownership and DOR sa ilang magsasaka na may dalang kompletong dokumento. Mel Francisco nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Mimaropa. 10th Regional Organic Agriculture Congress ginanap kumakailan lang sa Iloilo City. Mahigit 100 magsasaka at organic practitioners sa rehiyon ang dumalo sa ginanap na 10th Regional Organic Congress ngayong taon na may temang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK, PGS, Pinalakas sa Bagong Pilipinas. Ang layunin ng pagpupulong ay para mapalakas ang mga organikong magsasaka sa buong rehiyon sa pamamagitan ng pagpalago ng produkto at maiangat ang kalakal at kita ng mga magsasaka. Mga Organic Farmers Association sa Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras, Antique at Negros Occidental ay binigyang pugay sa ginanap na awarding ceremony. Ang pagbibigay halaga sa mga PGS Participatory Guarantee System core members at accredited group. Naging prioridad ang PGS certification ng Organic Agriculture Program na nakatutok sa Quality Assurance System na kung saan pinapaunlad para sa mga organikong magsasaka. Ito ay para mabigyan ng kaukulang certification ang mga actual practitioners. Binigyan din sila ng sapat na tulong pinansyal, pagsasanay at pagbigay ng tamang edukasyon tungkol sa organic agriculture. Ang TVPA o Tubungan Vegetable Producers Association ay isa sa mga PGS core group na sertipikado ayon sa alituntunin na inilahad ng Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. Ang mga organic certified members ay sina Antonio Tacan Jr. ng Tony's Farm, Salvador Talento Jr. ng Budilins Farm, Antonio Tadiaque of Piloc Farms, Richard Tamara ng Talento Integrated Farm. Sila ang mga organikong magsasaka na nagtatanim ng fruit crops, vegetable crops, root crops at live animals. Ang kanilang mga produkto ay pwede nang lagyan ng label na nagsasabi na sila ay sertipikadong Organic PGS Producers. Kasama dito ay ang Negros Island Organic Producers Association o NIOPA. Pinahalagahan din ang 10 youth scholars and farmer partners na nakatanggap ng monthly allowance na 5,000 pesos, meron pang hands-on training at mentorship. Sila ay sina Nieva Jane Nares, Edimio Lim, Jeffrey Canonaso, Rodney John De Los Santos, Larry John Galvan, John Rupert Pangunonong, Alfred Ilig, Jufel Belnas at Jason Lacton. Ang KSI o Kalibutan Society Incorporated ay nakatanggap din ng hauling vehicle na nagkakahalaga ng 1.5 million. Ang DAO Organic Farmers Practitioners and Traders Association, 400,000 pesos at farm tools. Ganon din ang Kabatuan Organic Farmers Producers Association na binigyan ng mushroom production facility na nagkakahalaga ng 4.720 million pesos, kasama na dito ang multi-purpose cultivator, hauling vehicle at electric motor water pump. Ang POPA o Pototan Organic Practitioners Association at NIOPA ay nakatanggap din ng mga interventions galing sa Organic Agriculture Program. Ang Regional Organic Agriculture Congress 2024 ay ginanap sa Goldberry Hotel, Iloilo nitong August 26 to 28, 2024.
Para sa Maunlad na Pilipino, John Candelario, DA Western Visayas. Sa ngalan ng Coconut and Banana Farmers Association o D4RCBFA ng La Paz, Leyte, ibinahagi ng kalihim nila na si Ginang Irene L. Caya ang ilan sa mga natutunan niya noong nagsagawa ang Special Area for Agricultural Development Program ng Agricultural Marketing Enterprise Training sa Barangay District 4, La Paz, Leyte. Ayon sa kanya, masaya sila ng mga kagrupo niya na napalawak ang kalaman nila sa mga bagong pamamaraan sa poultry business. Ang SAAD Provincial Project Management Support Office o PPMSO Leyte ang nanguna sa aktibidad na ito. Sa pamamagitan ng Marketing and Enterprise Division o MAED subunit ng SAAD Eastern Visayas, itinuro sa mga magsasaka ang 4 P's ng marketing: product, price, promotion at place upang makamit ang marketing advantage. Dagdag pa rito, ipinakilala ang financial planning na dapat smart, specific, measurable, achievable, relevant and time-bound sa asosasyon upang maitaguyod ang kanilang mga gastusin at maiwasan ang pagkalugi. Gayon din, binigyang diin ang mga paksa tungkol sa cycle ng negosyo sa sakahan at tamang pagtatala ng record upang maprotektahan ang kanilang operasyon. Dahil dito, ang pagsasanay ay nagbigay inspirasyon sa grupo upang maging mas maingat sa kanilang pagmonitor sa produksyon at marketing ng itlog sa pamamagitan ng regular na pagtatala ng kanilang kita, gastusin, wastong pag-iimbak at paghawak ng kanilang naaning itlog. Hinimok ang grupo na pataasin ang kanilang produktibidad sa pamamagitan ng pagbili ng karagdagang mga manok at maging supplier ng itlog sa kanilang bayan. Ako po si Arnold Nombre ng DA RFO8. Isinagawa ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or PhilMic ang third retesting at inspeksyon ng single pass rice mill para sa Tublihon Irrigators Association ng Sitio Tublihon, Barangay Parang, Bayan ng Cantilan, Surigao del Sur. Ang proyekto ay saklaw ng Fiscal Year 2024 Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF. Ang naturang single pass rice mill ay stationary type. Taglay nito ang input capacity na 500 hanggang 800 kilograms at minimum output capacity na 0.5 tons bawat oras. Ito rin ay madaling gamitin o user-friendly at nangangailangan lamang ng katamtamang working space. Yan ang pag-ulat mula sa Department of Agriculture, Caraga Region. Ito si Aurel Arais, ang inyong tagapag-ulat. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. At sa bahaging ito, tunghayan natin ang Agri-History with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Magkakasama tayong muli rito sa himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Nakapaloob sa Article 12, Section 2 ng 1987 Philippine Constitution na kabilang sa mga tungkulin ng Estado ang pangangalaga at pagpoprotekta sa mga likas-yamang matatagpuan sa mga katubigang saklaw ng teritoryo ng Pilipinas. Responsibilidad din ito ang pagtitiyak na tunay na napakikinabangan ng mamamayang Pilipino ang mga yamang tubig na ito. Panlima sa buong mundo ang Pilipinas pagdating sa mga bansang may pinakamahabang baybayin o coastline. May haba itong 36,289 kilometers, lalo't bilang isang arkipelago, binubuo ng mahigit 7,000 isla ang ating bansa. Napalilibutan din ng Pilipinas ng malalawak na katubigan. Sa bahaging hilaga at kanluran, nariyan ang West Philippine Sea. Ang Philippine Sea at Pacific Ocean naman, na siyang pinakamalaking karagatan sa buong mundo, ang nasa silangan ng arkipelago. Celebes Sea naman ang pumapalibot sa katimugang Pilipinas. Bawat isa sa mga ito, kabilang ang iba pang katubigan sa loob ng bansa, pati na ang ating 2.26 million square kilometers na exclusive economic zone, ay may kani-kanilang itinatagong likas yaman na bumubuhay sa ating mga Pilipino at nakapag-aambag sa ekonomiya at pag-unlad ng ating bansa.
isa sa mga sektor na may malaking impluensya pagdating sa ating mga yamang tubig ang sektor ng pangisdaan. Sa taong 2023, naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 11.3% na kontribusyon nito sa kabuuang gross value added ng Pilipinas. Umabot sa 4.3 million metric tons ang kabuuang produksyon sa sektor ng pangisdaan. Pangunahing fisheries producing region ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na may 1.4 million metric tons na produksyon para sa taong 2023. Sinundan naman ito ng Zamboanga Peninsula, Mimaropa, Central Luzon at Western Visayas regions. Top species naman pagdating sa production volume noong 2023 ang seaweeds na nasa 1.6 million metric tons at nakapagtala ng mahigit 5% pagtaas sa kabuuang produksyon. Kabilang din sa top 10 ang bangus, tilapia, tamban, gulyasan o skipjack tuna, galunggong, matambaka, tambakol, tulingan at pusit. Upang mas magampanan ng Estado ang pagprotekta sa ating mga yamang tubig, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Proclamation No. 316 noong September 14, 2017. Idineklara nito ang buwan ng Setyembre bilang Marine and Archipelagic Nation Awareness Month o MANAMO. Nakalahad sa nasabing proklamasyon na layunin ng MANAMO na i-harmonize ang mga selebrasyong makapagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa maritime at archipelagic issues at policies, kabilang na ang International Coastal Cleanup Day, National Maritime Day, at Fish Conservation Week. Ang selebrasyong ito ay pinangungunahan ng National Coast Watch Council na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Agriculture o DA. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng opisyal na Maunlad na Pilipino Facebook page pati na ang Department of Agriculture Philippines sa Facebook, X at YouTube. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Imari Vergara para sa Agri-History. Natunghayan po natin ang bahagi ng Agri-History. Yan nga po. Nakatuto pa rin po tayo dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po sa program natin. In segment actually with the DAATI or sa ating mga kaagri, ang ating Agricultural Training Institute. At ito po ang Agri On Air dito po sa Maunlad na Pilipino. At kasama po natin para pag-usapan po ang tungkol sa ating Farmers Contact Center. Yan, mahalaga po yan para po sa mga clients natin in the agriculture sector. Ang atin pong agriculturist mula sa Information Services Division ng ATI, si Sir Emerson Deñado. Welcome po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Thank you po sa pagpapa-unlock and of course, shout out po kay Sir JV Masilang at lahat po na mabubuo ng ISD para po sa panayam na ito na meron tayo for this morning. And thank you so much po dahil we would be having yung ating information about the FCC. At syempre, bago po tayo magtungo sa mga terminolohiya, ganyan, nais natin ipakilala ito sa ating mga taga-subaybay. So first and foremost, Sir Emer, ano po ba yung ating tinatawag na Farmers Contact Center? Pwede po ba nating ilahad ng kwento sa likod nito? Paano ito nabuo and all that? Okay po. Good morning po sa ating lahat. Ang Farmers Contact Center po is isang alternative mode of communication ng ating ahensya sa ating mga magsasaka. So during the boom of the ICT and the business processing offices o yung mga call center, to adapt with the changes and doon sa mga advances in the technology, ang DA po together with ADI developed this modality of Farmers Contact Center wherein yung ating agency ay nagsisend out ng mga
advisory services o yung mga techno tips natin sa ating mga magsasaka, and tumatanggap din tayo ng tawag mula sa ating mga kliyente. So, two-way po ito. At tama po ba, bago lang po siya kasi parang nito lang din po siya inintroduce. Mga what year po siya first or kumaga ni-launch? It was launched in 2009 together with then Secretary Arthur Yap sa Bohol. So kasi meron yung tayong e-extension programs, and one of the component ng e-extension program is itong ating Farmers Contact Center together with our e-learning program. Yes, and the FCC po as one of the modalities po na nabanggit na natin, isa sa mga talagang accessible sa atin kasi right sa fingertips natin, nandiyan yung cellphone natin, and in the absence of the internet, ito yung parang marerely mo talaga siguro kasama ng radyo kapag may mga panahong sabihin na natin alanganin like disasters or kung kailan nga po kailangan natin mga advisories. So kanina, para po sa mga benepisyo ng mga kakatune in pa lang, nabanggit po natin na yung through FCC, ito ay nagbibigay ng impormasyon, mga advisory, at ito rin ay tumatanggap ng mga tawag or text from sino po bang pwede mag-text sa anyone? Anyone po. Kasi pinapromote po natin yung ating FCC sa ating mga exhibits, sa mga congresses, sa mga trade fair. So meron din po tayo bukod sa SMS, meron din po tayong email, social media, kung saan po yung mga agent natin ay mga licensed agriculturists para makasagot doon sa mga technicalities ng mga concern ng ating mga farmers and fisher folk. So, Sir Emer, ito po ay is there parang specific topics na tinatanggap lang ng FCC pag otherwise, hindi siya covered? Any topics po na pwedeng i-course through the FCC? Yes po. Tumatanggap po rin kami ng mga queries regarding talaga sa ANF or sa agriculture and fisheries. So, pag outside of our turf na, hindi na po natin siya sinasagot and nire-refer natin sa ibang agency. So kung halimbawa, meron din po kayong mga request for resource person, mga training, tinatanggap din po natin yan and then nire-refer natin doon sa ating mga regional training centers para sila po yung makatulong na mas malapit po kasi sila sa ating mga magsasaka. So doon po natin binibigay sa kanila. And dito nga po, dito, sa mga advisories, ano naman po yun and how frequent po nakakatanggap yung mga nasa kumbaga database ni FCC? So yung ating mga broadcast or mga tech to tips, yung mga push notification, frequent yung ating pagbibigay yan. Usually mga once a day. So yun yung usapan natin ng mga agriculturists na dapat once a day lamang makaka-receive yung farmer para hindi siya mababurnout sa pag-receive ng mga SMS. So, yung mga numbers natin ay nanggaling po sa DA, sa RSBSA. So, kinolate namin yon and then pinrook namin, halimbawa, sa area na to, dito mayroong mataas na production ng rice, mayroong production ng iba't ibang commodity. Doon natin siya target na maka-receive ng ating mga techno tips. So, yung mga techno tips natin or mga push notification ay kinraft ng ating mga licensed agriculturists based din doon sa science and technology behind the production technology din. So hindi ito bara-barang mga sagot. Ito ay may mga eksperto sa likod na mga sumasagot po dun sa ating pag once nag-contact po tayo sa FCC. Mamaya bibigay natin yung mobile number itself para we can continue po yung mission ni FCC sa kanyang kumbaga mandato niya. Siya talaga yung tumatanggap ng mga mga queries, mga kung anumang mga katanungan or concerns siguro. And dito nga po, sabi natin may mga parang handang sagot. There's mga specific questions as prepared by our experts, especially in the agriculture sector. Pero syempre, ang maganda dito, hindi siya robotic. Yes. Hindi siya like parang, yes. Hindi siya curated yung mga sagot. Hindi siya templated. Yes. May human touch yung sagot natin. Hindi lang siya basta parang click this if this one, click one, click two. Yes. Hindi siya ganun system.
Yan. So tao talaga yung sumasagot sa likod ng ating mga SMS. Ayun, ang maganda po doon mga ka-agri sa ating mga kasama po na nakikinig sa atin sa episode na ito. Assurance po ng FCC na tao po mismo yung mga nagsiservisyo sa inyo through this program. Napakaganda po. Kasi di ba parang medyo kung ikaw ay client, huwag naman natin itong pamarisan porque tayo po'y nasa client side, tayo mainitin agad ang ulo. Pero dahil dito, may assurance po tayo na tao po ang kumakausap sa atin at sa ating mga dinudulog ay meron pong nakikinig sa atin at the end of the line. Text lang po ba to Sir Emer or tawag din? Pwede kayong mag-text or tumawag. So kung mas convenient sa inyo tumawag, kasi medyo mas mahabang mag-compose ng inyong mga content sa text, mas maganda na tumawag na kayo. Ayun, so pwede din po, text or call. Actually, nabanggit nga rin po kanina, meron sa email, sa Facebook pages, sa ating YouTube, kung meron po kayong mga gustong content. So it is collectively known as yung ating Farmers Contact Center. So dito po sa atin, nabanggit din natin, may mga abbreviations po kami para po sa mga hindi makasunod masyado. Nabanggit din po namin kanina yung RSBSA, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture. So ito po ay mahalaga kasi nga po dito yung parang kumbaga quote-unquote yung entry point natin dahil kinukuha po yung datos para kayo'y makontak din. Parang sabi po ni Sir M kanina, tama ba sir? Yes, Yun, talagang tandang nakikinig po tayo, na dito po natin nakuha yung ating database para po sa mga pagpapadala ng advisory. So mahalaga na please coordinate po sa ating RSBSA, Department of Agriculture, sa ating tanggapan